Hello everyone, this is Teacher Jeb and welcome to my channel. Kung isa kang Filipino aspiring teacher na gustong magtrabaho abroad, especially sa Thailand, then this video is for you. Sa vlog na to, isasama ko kayo sa isang normal na araw ko sa work, mula pagpasok sa school hanggang sa loob ng classroom. So, kung curious ka kung ano ang work environment, kamusta ang mga Thai students at kung anong dapat i-expect kapag nagtuturo ka dito, tapusin mo ang video na to. Dito nga pala sa Thailand, everyday ang kanilang flag ceremony na magsisimula ng 8 a.m. hanggang 8:20 a.m. or depende na kung may mga awarding or announcements pa. Nga pala, 5 lang kaming foreign teachers sa school na to, 4 na Pinoy at 1 Chinese. Ang kagandahan pa ay magkakakilala na kaming 4 na Pinoy. Isa sa mga napansin ko sa mga Thai students, sobrang taas ng tingin nila sa mga guro, sobrang respectful at mabait. Makikita mo ring disiplinado at hindi ka talaga masa-stress dito. Since katatapos nga lang ng flag ceremony and nandito na tayo sa teacher's room and nagpe-prepare na ng ating lesson for today. 7 nga pala kami sa office na to, 5 Thai teachers at 2 Pinoy. Naunang nag-teach dito yung ate ko at sumunod na lamang tayo. Take note, wala po siyang teaching experience sa Pilipinas kasi nga isa siyang accounting staff doon. Isa siyang accounting graduate pero nakapag-earn ng units for education at isa din siyang licensed teacher. My point is, kahit wala kang teaching experience or kahit hindi ka education graduate, basta by bachelor degree holder ka na, pwedeng-pwede kang mag-apply dito. Ihanda mo lang yung mga needed requirements and enough budget para makapagsimula. You can check my previous video about how to apply and what are the requirements needed to get a teaching job here in Thailand. At mag-comment ka na din sa video na to kung ano pang mga tanong mo at kung ano pang gusto mong i-upload ko na video na maaaring makatulong sa paghahanap mo ng trabaho. Tulad mo, nangarap lang din ako at pinag-aralan kung paano hanggang sa nakakuha nga tayo ng teaching job dito. Kung nagawa ko, sigurado naman akong kayang-kaya mo. Diskarte at tiwala sa sarili lang ang puhunan natin dito. Kaya tara na't samahan niyo ako sa klase ko. Medyo magaling na sa English and active tong klase na to kasi nga they are under special English program. Kumbaga ito yung mga students na nagbabayad ng extra payment para sa foreign teachers. Kaya medyo advanced yung mga tinuturo natin dito unlike sa mga regular classes na we are just giving them basic English lessons. Yung classes under special English program talaga yung dapat tutok tayo at meron tayong mga new inputs, marami tayong advanced na maituro sa kanila compared to the regular classes. So since tapos ko nang na-discuss sa kanila yung about poetry, specifically yung iba't ibang types ng tula. Last time, meron na silang output for acrostic and sonnet. So this time, haiku naman at saka limerick. You may use the back of the paper as your scratch before you write the poem. I love that everyone is helping their parents on creating a Japanese poem called haiku. That's already first line. Very good.
Last one, last line. 5 syllables. For me, napaka-manageable lang talaga ng mga Thai students and most of them ay napaka-sweet and respectful. So I think that's it. Kung may mga tanong ka pa, just comment down below. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, baka pwede namang makisuyo ng isang like and subscribe para lang updated ka sa mga latest uploads ko na maaaring mas makatulong pa sa'yo. Pwede ka ring mag-suggest ng topics na pwede kong gawan ng video. Thank you so much for watching. See you next time!